naman dyan. Ayan. Sino po ang gustong maging leader sa company natin? Ayan. Sino ang gustong lumaki ang team? Ayan. So, tonight is the night po, no? Maganda po ang pag-uusapan natin dahil ang topic po natin ay leadership. Okay? Kasi syempre, madalas ang nagiging challenge, nagkakaroon ka ng mga ka-team, nagkakaroon ka ng mga members, and then, umuonte. Nangyayari? Yes. Paano ba natin gagawin yung parami kaling ng parami? Diba? Mas maganda yung ganon? Yes. So, yan po ang ating pag-uusapan. Mamaya po matututunan nyo, paano ba maging leader? Pangalawa, paano ba mag-create ng leader? So, yun po yung topic natin ngayon. So, fasten your seatbelt po. So, pakisabi naman sa katabi mo, welcome. Ayan, welcome, no? Oh, lalo na yung mga ngayon lang po umattend ng training. Meron ba ngayon lang umattend ng training? First time umattend? Palakpakan naman natin yung mga first time. So, ang IM Worldwide po ginagawa to every day para po talagang ma-equip tayo lahat. Kasi po, it's one thing po sumali, it's one thing magnegosyo, pero it's another thing gawin. So, kailangan lahat po talaga tayo, marunong po tayo magpatakbo ng business natin. So, para kilala nyo po ako, once again, ako po si TJ. Lumaki po ako sa LA, Lower Antipolo. Okay? May mga taga-Antipolo ba? Meron ba? Mga upper, no? And ako rin po, no, kumbaga, dati ay akala ko rin, one of my biggest fear or parang challenge, ayoko maging leader. Okay? I know may mga iba dito makaka-relate sa akin. Kasi una, sa pinaka-ayoko pag leader ka, yung ikaw yung magsasalita sa harapan. Okay? Isa po yan sa, no, kumbaga parang fear ko, no? Pero syempre, no, pag tumatagal ka na, medyo nasasanay ka na rin. Okay? Pero bago tayo dumako sa topic natin, so once again, ginagawa po to everyday. Sana po hindi ito ang last training mo pagkatapos mong umattend ng training ko. Okay? Baka mamaya pagkatapos ito na yung last mo, di ba? So, kailangan ugaliin po natin, no, na umattend ng training, especially po sa mga nanonood online at yung mga bago. Kung meron mang sikreto sa negosyo natin, isa po doon, training. Totoo po yan. Maiintindihan nyo lang kami pag lagi kayong umaattend. Malalaman nyo kung bakit. Hindi mo magigets pag bago kayo, pag di ka lagi umaattend, hindi mo magigets yung ibig namin sabihin. Pero yung mga laging umaattend, dun nila naiintindihan na kaya pala laging paulit-ulit sinasabi na umattend ng training. Okay po? So, meron po kasing 5 phases ang pagnenegosyo sa IM Worldwide. Ang una po, kayo po ay ma-excite. Sabihin nyo nga po, excitement. Yan. Yan po ang itsura ng katabi mo ngayon. Yung gigil na gigil, lahat ng humihinga, iniimbita. Yan po ang mga gigil, no? Tama? So, tama naman yon. Tayo po ay na-excite. Naalala nyo pa ba nung bago kayo sa IM? Yung parang, hindi ka makatulog, di ba? Excited ka, yung gabi gusto mong gawing umaga, di ba? So, nandun yung gigil mo. Kaya lang, lahat po yan, yung excitement na yan, minsan bumababa yan, no? Kaya kailangan, ma-maintain mo yan. Na-maintain yan sa pag-attend ng training. Now, pangalawang phase na mararamdaman nyo po. Eto, kaya ako to paulit-ulit at sinasabi po, kasi nararanasan nating lahat to. Hindi po ito pambago lang, kahit tumatagal ka na mararamdaman nyo to. Pangalawang mararamdaman nyo pag nagne-negosyo na kayo sa IM, yung tinatawag na the disappointment. Ano ibig sabihin nun, Sir TJ? Marami kayong mai-encounter na nakaka-disappoint. Minsan po, sa member mo, di ba? Naiinis ka. Sabi mo sa mentor mo, Men, sinasabihin ko nga niya, ayaw umatin ng training eh. Naiinis na ako sa mga member ko eh. Di ba? Sabi ko, umatin ng training, ayaw. Ang kakainis eh. Ganon, di ba? Oh. Naalala ko po dati, mayroon akong tinitraining. Sabi niya, Men, naiinis na ako dito sa downline ko. Lagi na lang ayaw umatin ng training. Nakailang paulit-ulit na ako, hindi nakikinig. Ang tigas ng ulo. Sabi nga. Sabi ko, ilan ba downline mo?
Siya lang. Okay. Masakit talaga pag yun lang ang downline mo, ha? Pero pag dumadami na po ang mga members nyo, may a-attend, may hindi, okay na lang sa'yo, na? Marami pong disappointment kayong mai-encounter. Minsan sasabihin sa'yo, sige, sasali na ako bukas. Bukas? Oo, bukas. Jade ako, Jade. May ganun pa, di ba? Jade ako. Ayan. Tapos yung kinabukasan, hindi na nagre-reply sa'yo. Nangyayari? Yung sabi sasali, tapos hindi, marami pa po. Iba-iba po ng disappointment na mai-encounter nyo. Kailangan po guys, ang totoong battle po sa negosyo natin, naka-seatbelt ang inyong mind. No? Kasi maraming pagsubok na paparating. Okay? Wala po kasi nagtatagumpay na madali. Alam nyo, mga top mentors, akala nyo lang, bigla lang silang nagtagumpay. Hindi po. Marami po yan dinaanan. Okay? Sa dalawa pa lang, ha? Pangatlo, ang pinakamahirap sa lahat. Ang tawag po dito, the critical point of quitting. Yung gusto mo nang sumuko. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukhang pasuko na. Okay. Naalala ko nga po, nagkwekwentuhan kami ni Mentor Jerby. Si Mentor Jerby ay isa sa member natin na OFW kagabi. No? Si Mentor Jerby, nakapagpatayo na ng bahay, nagkaano na ng sasakyan dito, pero kahit nagkabahay na siya, nagkasasakyan na siya, kinukwento niya sa amin, still, meron pa rin mga pagkakataon na gusto niyang mag-quit. Napapaisip pa rin siya ng ganun. So, normal pala yun. Kaya po kayo, pag kami nararamdaman kayong gusto yung sumuko, palipasin nyo lang, normal yun. Okay lang maisip, huwag mo lang gagawin. Tama? Okay lang po yun, ha? Okay. Yan po yung pangatlo, guys, ha? Kaya kailangan matibay po tayo lahat dito. Kasi maraming challenge. Pang-apat, yan po yung tinatawag na the growth. Na lahat pala ng dinaanan mong pagsubok, may purpose pala. Ayan. No? Pinapatatag ka pala. Di ba? May lesson ka palang dapat daanan. Agree ba kayo na dapat pa nating matuto lahat? Yes, yun po yun. Minsan kahit may members kayo, kunyari 3, tapos nag-quit lahat. Di ba may ganon? Minsan nga, isa na lang yung downline mo, sabi mo, huwag kang mag-quit. Parang awa mo na, dalawa lang tayo. Di ba? Minsan nag-quit pa, pero may lesson ka doon. May dapat ka matutunan doon. Diba? Baka mamaya, hindi ka marunong magturo. Baka mamaya, hindi ka pa marunong mag-present. Hindi mo siya naaalagaan. Diba? Baka hindi kayo nag-uusap. So, may mga lesson. And yung lesson na yan, ng pang-apat na yan, na the growth na yan, papasok yung pang-5. Ang tawag dito, financial freedom. Dadating po ang panahon, hindi ka na mamumblema sa pera. Dadating ang panahon, kahit ayaw mo ng kumikita ka pa rin. Ang masarap yung natutulog ka na, kumikita ka pa rin. Gusto nyo ba yung ganon? Kaya lang, hindi agad makakarating doon. Dadaanan mo muna yung the excitement, the disappointment, the critical point of quitting, di ba? Tsaka yung growth. Dadaanan mo muna lahat yun. Kaya nga excited ako pag may nagsasabi sa akin, man, ang dami kong challenge, ang dami kong problem. Di ba sa grupo ko, may mga nag-quit. Ang daming sinasabi sa akin problem. Alam mo, pag sinasabi sa akin yun, natutuwa ako kasi sinasabi ko sa kanya, alam niyo kung ano? Alam mo, men, ibig sabihin, malapit ka na magtagumpay. Oo. Kasi, lahat ng dumaan sa ganon, after ng bagyo, umangat eh. Now, yung pang-5, madaling part na yung pace na yun. No? Kasi yun na yung pa-shopping ka na lang. Yun na yung, alam mo yun, yung katulad ng mga top mentors natin ngayon, nasa sila mentor, nasa po, Thailand, nasa Japan po. Si mentor, mentor Mitch, Japan bukas, sila na family nila, no? Ayan. So, guys, it will happen po sa ating lahat. May nauuna lang po. Diba? Minsan may nauna sa yung nag-diamond, okay lang yun. Kasi ikaw naman susunod eh. Di ba? Ganun po yan. So, kailangan, bago tayo magsimula ng training natin, maintindihan natin na meron pong 5 phases na dinadaanan
ang nagnenegosyo sa IM. Kasi pag hindi mo to alam, tapos dumaan ka na doon sa excitement, lalo na doon sa disappointment, naku, pag dinaanan mo yun ng hindi ka aware, nakasama pala yun, baka mabilis ka mag-quit. Tama? Alam nyo po, dati po ako nakatira sa condo. Diyan lang po. Meron pong mag-asawa, actually mag-jowa. Sabi nung lalaki, babe, pag hindi ka nag-reply, magka-text sila, tatalon ako. Sabi ganun. Alam nyo, kami po kasi mga lalaki, pag may sinabi kami, talagang ginagawa namin. Parang walang naniniwala. Okay. So, yung babae, alam mo, pag ang babae nagmatigas, wala kang palag, di ba? Wow, grabe yan. Ang lalaki ma-pride. Sir, hindi nag-reply. Oh, hindi nag-reply. Lalaki, ano yan eh. Alam nyo ba, common denominator namin lahat ma-pride. Opo. Magkamatayan na. Sabi nung lalaki, magkamatayan na. Sinabi ko na, kailangan gawin ko. Sabi gano'n. Sa parking po siya, 7th floor. Ang taas. Tumalon. Nasa ere po, 6th floor, 5th floor. Parang papel. Pagdating sa 3rd floor, tumunog ang cellphone. Ang nakalagay, babe, pasensya na, late reply. Kakatapos ko lang maligo. Nung nabasa niya, nasa ere siya. Patay. Kapag mabilis kang mainip, mabilis kang mawawala. Ha? Kaya minsan kasi yung iba, ang bilis mainip. Wala pang 1 taon dito, wala pang 3 months, ang dami ng ano ba naman yan? Wala akong chiki. Diba? 1 linggo pa lang, bakit daw hindi pa siya mayaman? Di ba wala namang ganun? Hindi naman to investment na maglalagay ka ng pera, walang gagawin, tutubo. Hindi naman to ganun eh. Di ba pinaghihirapan pong IM Worldwide? Pero tingnan mo naman yung mga top mentors natin ngayon. May mga mentor tayo, 200,000 a day ang kinikita. Di ba? Imagine kung yun ang future mo, bakit ka maiinip? Alam nyo po, hindi kailangan ng galing masyado sa IM kasi maganda product natin. Di ba? Kailangan mo lang dito, meron tayong tiyaga at alam natin ang gagawin, paano mag-build ng team. And that is why, ito po yung topic natin, no? Yan, medyo lumait ako, no? I don't know. So sabi po ni Jim Rohn, success is something that you attract by the person you become. So ang tagumpay po pala, hindi pala pinupuntahan. Ang tagumpay pala ay napupunta sa taong develop. Kaya nga, lagi tayong may training. Sabi ng iba, bakit ang training nyo araw-araw? Diba? Kasi, kailangan ma-develop tayo. Marami kasi tayong mga maling paniniwala pa. Okay lang ba aminan, marami pang i-improve sa atin? Yes! Alam nyo kasi kung wala nang i-improve sa'yo, mayaman ka na. Imagine, no, andyan si Mentor Jen natin, Mentor Jen, isa sa Diamond Mentor natin. Nagsimula sa copper. Tama ba, no? Nagsimula sa copper, isa siya sa diamond ng company natin. Copper po sila nagsimula. Silang dalawa ng partner niya, si Mentor Ray. Di ba? Pero bakit sila naging ganon? Kasi nabago sila. Di ba? You don't need to be great to start. All you need to do is to start in order for you to become great someday. Kaya huwag kayong mahihiya pag hindi pa kayo magaling. Walang pinanganak na magaling agad. Yung iba kasi ganun, men, hindi ako magaling mag-video. Malamang bago ka eh. Alam nga naman pagising mo, magaling ka na. Wala pong ganun. Kaya huwag kayong mahihiya. Kahit nagbe-video kayo dyan sa lobby, nakikita namin kayo eh. Lakas pa ng boses mo, sabi mo, hello! Andito ako sa office. Ayan. I am worldwide. Oh, gaganyan-ganyan ka pa. Bago mo i-upload yun, ano gagawin mo? Panonoorin mo.
Nung pinapanood mo na, ano sabi mo? Sabi mo, ang pangit ko. Hindi ko kaya i-upload to. Kahit pangit, i-upload mo lang! Tama? You don't need to be great to start. All you need to do is to start in order for you to become great someday. Gagaling ka po sa isang bagay na parati niyong ginagawa. Gagaling kayo. Sinong gustong gumaling mag-invite? Araw-araw ka dapat nag-i-invite. Sinong gustong gumaling mag-close ng deal? Wow, ang dami. Dapat araw-araw ka nagko-close ng deal. Pag araw-araw mong ginagawa, gagaling po kayo. Alam nyo, sila Stephen Curry, sila LeBron James, ang galing mag-basketball. Alam nyo kung bakit? Araw-araw nagba-basketball. Tama ba? Ganun lang siya. Sabi ng iba, men, di ako magaling magsalita. Hindi ka kasi nagsasalita araw-araw. Di ba? Ganun lang po yan, no? So, let's develop ourselves, guys. Yun po yung kailangan nating ma-improve, no? Marami po tayong i-ano po. Okay. So, point number 1. The first person you lead is yourself. Ikaw po muna. No? Sarili mo muna. Sino dito gusto mo yung member mo, araw-araw may invites? Yun, dapat ikaw mismo, ganun din. Tama? Sino sa inyo gusto yung magkaroon ng member na marunong magsalita sa harapan? Yung ganito, yung marunong mag-IBP, marunong mag-training. Gusto niyo yung ganon? Downline niyo ganon? Dapat ikaw mismo marunong din. Sabi ng iba, yun lang. Takot kasi tayong magkamali eh. Di ba? Feeling mo, pag nagkamali ka, tatawanan ka namin. Hindi. Kasi nung bago kami, may mga mali rin kami, hindi naman kami tinawanan ng mga kasama natin. At hindi naman alam ng kausap mo na bago na mali yung sinabi mo. Kahit sabihin mo, dito po, pag sumali kayo, meron kaming just for 5. Oh, kahit gawin mong just for 5 yan, hindi alam yan ng kausap mo. Tama? Kaya kailangan, lakasan nyo po ang loob nyo. Paniwalaan nyo po ang sarili nyo. Huwag nyong maliitin. Kasi minsan ito yung problem eh. Minamaliit mo sarili mo. Totoo yan ha? Minsan, kasi ano kami, sa bahay namin, ganito lang ako. Hindi. Kung dati po, empleyado po kayo, no? Dati or ngayon, pag nasa labas kayo, yun kayo. Pero pag nandito kayo, negosyante na kayo. Iiwan nyo lahat ng negativity. Pati utang, iwan nyo dun no, sa pinto. Di ba pagpapasok kayo dyan, yung utang, iwan nyo. Mga bayarin sa bahay, iwan mo dun. Huwag ka mag-alala, walang kukuha. Mababalikan mo sayo yun. Di ba? You change yourself, mga kapatid, no? Alam nyo, nung bago po ako, taas ang kamay, sino ang nahihiya at kinakabahan magsalita sa harapan? Kasi pag leader ka na, hindi maiwasan, di ba? Okay. Nung bago po ako, eto natatandaan ko yung first na pagsasalita ko sa harapan nung nag-aaral ako. Naalala nyo po yung magpapakilala isa-isa? Yan ang pinaka-ayoko. Okay? Pag ako na, kasi Villanueva ako eh, pag ako na, gumagawa na ako ng paraan para maka-exit. Pag malapit na ako, Ma'am, CR lang po. And then, hindi na ako babalik. Ganon lang, no? Kasi naranasan ko na yan eh. Dati na-try ako makapagsalita. Alam nyo, grabe. Yung kamay ko, pag kinakabahan po ako, hindi ko to nakokontrol. Basta nanginginig yan. Tapos, yung kahit malamig, pagpapawisan ako, yung ulo ko nagiging violet. Basta ganun. Alam mo yung alam mong kinakabahan siya. Ganun. Kaya ever since that day, ayoko na talaga magsalita sa harap. Pagka lalo na may mga project, ako na lang bibili ng lahat, wag lang ako magsalita. Gets niya yan? So, there was this one time na mentor ko po si Press AM, di ba? Sabi ni Press AM, guys, napakaswerte natin tonight. Dahil ang speaker natin, batang-bata po. Nasa likod ako. Sabi ko, bata rin, ha? Eto po, taga-antipolo po.
Gumanon. Sabi ko, taga sa amin din Alam mo, lahat na sinabi, parehas ko. Let's all welcome Mr. TJ Villanueva! Alam mo, muntik ako mag-collapse. Yung tuhod ko nawala Alam mo yung, kasi magpapakilala nga nung nag-aaral ako, nahihirapan ako. How much more ako speaker? Kaya ko na po mag-talk nun, Kasi tinuruan ako. Kaya ko mag-talk ng table. Yung one-on-one, dalawa kayo, kaya ko. Ang problem, yung sa harap, hindi ko talaga, parang may ano talaga dito Pag tumayo ka sa harap, may something Ang iba siya Hindi siya parehas nung nagtotalk ka ng table. Wala akong choice, sabi ni Press AM. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin yun. TJ, ano ba gusto mo? Yumaman o mahiya? Sabi gano'n. Yumaman po. Dapat wala kang hiya. Gano'n lang. So, paulit-ulit yun. Paulit-ulit, tinuturuan niya kami, lakasan mo loob mo. So, pumunta ako sa harapan. Alam nyo ba, naalala ko yung first talk ko, di ba magdodrawing ng bilog? Yung bilog ko, hindi bilog. Kasi nga, di ba, naalala niya yung ganon? Alam mo, kahit tawakan ko, gumaganon talaga. Alam nyo ba, natapos po yung presentation. Alam nyo yung presentation na makasurvive lang? Alam nyo yung ganon? Yung, alam kong mali-mali, alam kong kinakabahan ako, alam kong napahiya ako. Alam mo yung presentation na bahala kayo dyan. Hindi nga ako maharap sa yung audience Yung presentation ko, ikaw po. Alam mo yung kausap ko yung pader. Ang daming mali talaga. Tapos na yung presentation ko. Tapos na. Ganito natapos. Tapos na po. Grabe yung Balik ko na po yung mic sa upline ko. Thank you po. Tawag po ako sa harap. Pagtakbo ko, yung ako, nag-CR ako. Sabi ko, huwag ka lalabas. Nakakahiya ka. Pero ang galing kasi ng mga mentor, di ba? Nakalimutan ako, nabuhay. Tapos yung tapos na yung seminar, siyempre, iba, wala ng tao. Sabi sa akin ni Press AM, TJ, halika. Nilapit ako. Sabi sa akin, ang galing mo. Speaker na speaker ka na. Alam mo yung tsura ko? Nauto ako. Pero alam nyo minsan, kahit na ganun, pagka yung upline mo naniniwala sa'yo, napapaniwala ka rin sa sarili mo, di ba? So, I'm thankful for that, no? So, umpisa pala, parang pagpapatuli pala yan. Oo, kahit hindi ka matuli habang bata ka, tutuliin ka pa rin. Di ba? Parang speaking yan. Ba't ba yun yung sample? Okay. Hindi kasi, sabi nga sa katabi mo, patuli ka na. Uy, parang may tinatamaan, Hindi, ganito po mga kapatid, no? Sabi ko, kumbaga parang, kailangan mo lang pala malagpasan. Lalagpasan mo talaga. Minsan kasi ayoko mapahiya. Lahat tayo dumaan dyan. Alam nyo, pag leader na kasi kayo, mas mahirap mag-practice pag marami ka ng team. Imagine mo, downline mo to lahat, tapos nagpa-practice ka pa lang. Di ba? Kaya ngayon pa lang, harapin mo na lahat ng challenge mo. Okay? So, the first person you lead is yourself. Sinong gusto mo yung downline nyo may sasakyan? Dapat ikaw mismo may sasakyan din. Tama? Kasi malabong mangyari sa member mo kung hindi pa nangyayari sa'yo. Kailangan ikaw muna. Diba? Pasabi nga sa katabi mo, ikaw muna. Ayan, ha? Are you learning? Ha? Okay, so, number 1 na ililid mo sa sarili mo. Ito uunahin natin, no? Ang una, gagawa ka ng prospect list. Ayan. Kaya nga minsan po may nagpapamentor sa amin, wala po ako masyadong invite, wala ako masyadong income. Isa lang ang sinasabi ko sa kanya lagi. Wala kang prospect list, no? Tama? Kasi maraming walang prospect list.
Men, ba't ako gagawa? Nasa cellphone naman, naka-online yung mga prospect ko dun eh. Hindi naman lahat online. Tsaka nakakalimutan kaya. Kaya nga, pag nakita mo naka-online, pag nakita mo, sasabihin mo, ay, oo nga pala, natok ko na pala to, hindi ko na follow up. Nangyayari? Kaya gagawa ka ng prospect list. At least 100 to 200. Ang isang tao kasi may kakilala pong 200 na prospect. According yan sa study ng may mga na mamatay. Alam niyo yung burol? Kapag may naburol, 200 ang naglilista. Yung kung pumunta ka, di ba may ganon? Lilista ka pangalan mo, 200 ang nandun. Okay? So lahat tayo may kakilalan 200. Okay? Huwag mo nang itry, ha? Sabi, gusto ko itry yun. Totoo ba yun? Okay. Okay. Prospect list, guys. Lalagay mo yung name, cellphone number, and location. Para malaman mo ngayon, saan ka ba may kakilala? Minsan, yung member mo, yung mentor mo, nasa Pampanga pala. Nakita mo yung prospect list mo, may Pampanga ka palang contact. Di mapapapunta mo. Di ba? Kasi kung wala ka nun, wala. Kung ano lang yung maalala mo, paano nga kung di mo maalala? Daig ng ink, yung think. Iba kapag nakalista. Kaya kailangan ililista po natin. Alam mo ba ang laking effect niyan, lalo na kung marami ka ng members? Kung ang members mo 100, lahat gumawa ng prospect list. Times 200 ang 100, ilan yun? Sige nga, tinan natin kung magaling kayo sa science. 20,000 ba? Correct ba? Sabi niya ba, ano yun? Andito ba kayo? Okay, 100 times 200. 20,000, grabe, dami, no? Imagine you have 20,000 list of prospect. Ngayon, malalaman mo ngayon, ito palang leader ko, may kakilala sa Pangasinan. Ito pala may kakilala sa Cebu. So, alam natin, saan tayo mag-e-expand, mas magiging mas mabilis. Di ba? So, yun po yung importance ng prospect list. Kaya lahat tayo dapat gumawa. Okay? Para hindi nyo rin makalimutan. Okay? So, lead by example mo yan. Pangalawa, home meeting. Pag may kaya po natin ginagawa to, kasi nung nag-pandemic, isa sa nawala, alam nyo kung ano? Yung prospect list. Naging online na lahat. Nawala na rin ang home meeting. Kaya nga minsan kapag nakabuild ka ng team online, ang bilis mahipan. Alam niyo yun, dati 100 kami sa Zoom eh. Asan na? Hindi ko nga alam nasa na sila. Nawala, para nahipan lang. So, isa sa magandang foundation ng team, offline. Kaya importante ang home meeting. Pag may sumali sa'yo, ipaset mo siya ng home meeting. O sige, pupunta ako sa bahay mo, magdala ka ng 3, 5. Magpe-present tayo dun. Sumali yung kapitbahay. Kabilang bahay naman kayo. Hanggang sa dumami kayo ng dumami po dun. Okay? So yan po, no? Ililid nyo po yung sarili nyo. Ikaw mismo muna. Tapos centering. Ayan. Ito, importante rin po yung attend kayo ng attend ng ganitong training. Kasi marami kayong matututunan. Alam mo, sa office, dyan lang sa lobby, ang dami nyong makakausap ng mga mentors na pwede nyong tanong-tanungin. Paano kayo nag-i-invite? Pagbaba mo, nandyan yung mga supercar nila. Di ba? Nakaka-inspire. So yan po, napaka-importante po nito. Kasi para pong charger yan eh. Naranasan nyo ng malubat ng cellphone, yun, di ba? And kailangan mong i-charge para may power ka. Kailangan kasi sa negosyo natin, may power ka rin. Nakukuha mo yan pag lagi kang umaaten ng ganito. Para po tayong baga, no? Alam nyo yung pagka nagluluto, di ba? Mga uling, yung baga, nagbabaga yan magkakasama. Pag tinanggal mo yung isang baga, what will happen? Mamamatay yung baga nun. Tingnan mo, yung di na lagi pumupunta dito, wala nang baga. Di ba? Ano na sila? Lobat na. Di ba? Di ba po? Nawawala yung fire mo pag wala ka dun sa baga. Kaya dapat ipa-plug in mo. Yan ang mga hard work dito. Hindi yung invite, madali na mag-invite. Ang hard work dito, yan, aatin ka, ifa-follow mo yung sistema, kahit na may alam ka na. Professional ako, ba't ako makikinig dyan sa mga yan? Di ba? O yun yung problem. Pag feeling mo,
mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kasi dito po ang pinag-uusapan I am. Hindi po yung career mo. Top earner ako sa Natasha. Tsaka dun sa top earner. At tsaka, di ba, maraming mga di ba? Galing ako sa Imon. Dami-dami kong benta dun. Benta. Naka-encounter na kayo ng ganon? Yung galing-galing ko magbenta, dali-dali lang yan. Bigyan mo ako ng brochure. Gaganunin ka pa, di ba? Madalas yung ganon, galing-galingan, wala na ngayon. Di ba po? You need to follow yung system ng I am. Hindi po kasi parehas ang I am. Iba po ang kultura at ang sistema ni I am. In even marketing plan, in even product. Di ba? So, kailangan po natin sundin yung sistema natin. And learn how to present. Ayan. So, ito napaka-importante. Aralin mo mag-present. Dati, sabi sa akin ng isa ko member, man, kailan ka free? Sabi ko, fully booked na this month eh. Next month pa ako ma-free. O sige, next month na ako mag-i-invite. Inyo imagine kung kailan lang free yung mentor mo, doon ka lang mag-i-invite. Dapat matuto ka mag-present. Kasi, alam nyo ba ang agila? Kapag nanganganak pala ang mga agila at lumalaki na yung anak nilang agila, itinutulak pala ng magulang yan. Tapos nilalagyan sila ng mga tusok-tusok. Tinatanggal yung comfort. Kasi pag bata, andun pa yung mga nilagay nilang mga malalambot. Pero pag lumalaki na, tinatanggal pala ng magulang ng agila yun. Tinatanggal. Hanggang sa matira, yung tusok-tusok na ng mga, mga kahoy. Kasi kailangan maramdaman niya yung discomfort eh. Para tumalon siya. Kasi pag talon ng batang agila, kailangan kumampay siya. Kasi pag hindi siya kumampay, patay. Di ba? Kaya ang agila, unti lang. Kasi hindi lahat nakakasurvive. Tama? Kaya pag sinabing agila, matindi ang agila. Kasi ang agila, marunong lumipad mag-isa. At ang agila, hindi nag-aantayan ng kasama. Dati naalala ko ng bata ko, merong kalapate. Meron nag-alaga ng kalapate dito. Alam nyo yung netoy? Yung kalapating netoy, yun yung mura, di ba? Nabili ko sa Arangke. Alam nyo yun? Nakalipad. Wala na, hindi na bumalik. Sabi ko, ba't di na bumalik? Ayun pala, nadadagit pala yan. Kasi ang kalapati sasama sa ibang kalapati. Pero ang agila, lumilipad mag-isa. Tama? Dapat ganun ka rin. Kasi ang goal mo, maging leader ka. Sabi mo nga sa katabi mo, maging leader ka, bro. Ma'am, maging leader ka. You have to learn how to present and keep learning, no? Dapat lagi kang may bagong natututunan. Kami, ang dami namin natutunan kay Mentor Jerby kagabi. No? Kasi kasama namin siya. Sabi ni Mentor Jerby, share ko lang sa inyo, sabi niya, dapat taon-taon may nangyayari sa'yo. Dapat meron ka na-accomplish every year. Dapat hindi edad lang ang nadadagdag. Di ba? Minsan kasi lumilipas yung panahon, di ba? Ilang taong ka na? 50 na. 50 na ako. Walang na ano. Si Mentor Jerby, first year, if I'm not mistaken, nakabili ng sasakyan. Second year, nakabili ng bahay. Tapos, goal ulit siya, emerald. Tapos, may iba na naman siyang goal. So, mga kapatid, dapat ganun pala. Bakit importante yun? Kasi may nangyayari sa'yo. So, nakikita ng tao, may nangyayari sa'yo. Kasi pag walang nangyayari sa'yo, ayaw nilang sumama sa'yo. Sabi ng iba, ba't kayo mga kamag-anak ko, yung mga friends ko, walang akong napapa-join? Baka walang nangyayari sa'yo. Tama? Kaya kailangan unti-unti, nagkaka-results din tayo. Diba? Keep learning. Dapat may bago ka natututunan every day, every week. So, the first person you lead is yourself. Ito ang pinakamahirap na part kasi may mga discomfort ka na mararamdaman at may mga kailangan kang baguhin. Halimbawa, ito example lahat kasi tayo, pagka-leader ka na, may mga excuses tayo. Di ba? Pag nagne-negosyo na tayo, ano yung excuses natin? Mahiyain ako di ba? O kaya naman, wala kasi akong ganito Ang dami, busy kasi ako
Hindi ako nakaten ng training. Bakit? Yung basura kasi walang nagtapon. Ganon. Ang dami nating reason. Pero guys, di ba, ang nilalaban naman natin dito, passive income eh. Na dumating yung panahon na hindi ka na mamumblema sa pera. Di ba, gusto naman nating lahat yun. Kaya lang, hindi mo naman makukuha yun nang wala kang gagawin eh. Ano yung loto? Di ba? Kailangan may sacrifice. Kaya simula ngayon, wag na nating gawing reason. Gawin na lang nating inspiration. Amen? Ang hirap, wala akong pera eh. Alam nyo ba, kung wala kang pera ngayon, example lang po ito kung mahirap kumita ng pera, mas mahirap pag wala kang pera. Opo. Di ba? So kaya kailangan ngayon pa lang, alam mo yon, ginagawa natin ng paraan. Kasi lahat tayo, merong nakakabit na ginagawa nating excuse. Niyayakap natin yon. And sometimes, kaya natin niyayakap yon, ayaw kasi natin magbago. Gusto natin, same pa rin tayo kung sino tayo last time. Kaya lang, do you guys believe na in order para may mabago, kailangan may baguhin ka rin sa sarili mo? Yes. Agree ba kayo doon? Para iba na yung results mo, 5 years from now, dapat iba ka na rin. Yun po talaga yun. So, wag na nating gagawing reason, gagawin na nating inspiration. I give you example of reason. Hindi ko nagagawa yung negosyo, busy kasi sa work eh. Reason. Diba? Alam mo, busy ako sa work ngayon, pero kahit konti bago matulog, gagawin ko pa rin. Kasi gusto ko, dumating yung panahon, ako na yung may control ng buhay ko. Diba? Inspiration. Another reason, hindi ko magawa yung business kasi, yung anak ko, walang mag-aalaga. Diba? Yung iba, alam nyo, ginagawa dito, sinasama yung anak. Pag gusto, may paraan. Alam mo, kahit may anak ako, busy ako sa anak ko, mag-a-IM pa rin ako. Diba? Bakit? Kasi ayokong lumaki siya na hindi handa ang future niya. Gusto ko, pag lumaki siya, best life ang mabibigay ko sa kanya. Tama? Inspiration kesa reason. Wala akong pera eh. Kaya hindi ko nagagawa yung business. Hindi. Dapat gawin mo siyang inspiration. Alam mo, walang-wala ako ngayon, mentor. Pero alam mo, nilakad ko simula EDSA hanggang dito. Kasi ayoko na yung ganitong feeling. Lagi na lang akong kapos. Na-notice ko, 5 taon na akong ganito eh. Di ako papayag sa mga susunod na taon, ganito pa rin ako. Inspiration. Alam nyo ba, meron kaming training dati kay Press AM. Laging paulit-ulit. TJ, pag gusto, may paraan. Paulit-ulit, pag gusto, may paraan. Alam nyo, pumasok sa isip ko yun. Sa puso ko, sa kidney ko. Lahat. Pumasok. There was this one time na meron akong prospect na nag-text. Sabi niya, andito ako sa office nyo, nasan ka? Nangyari na ba sa inyo yun? Yung pumunta nang hindi nagsabi. Nung panahon na yun, sino nakaranas nung walang-wala ka pa? Yung kahit 20, wala talaga, no? Wala akong pamasahe papunta, no? Yun yung challenge ko. So, sabi ko, paano yan? Biglang may bumulong sa isip ko, TJ, pag gusto, may paraan. Sabi ko, upline. Sige, ang ginawa ko, pinasok ko yung kamay ko sa ilalim ng sofa. Alam niyo yung nagbe-bless ng bahay? Di ba kapag ka nag-bless ng bahay, naghahagis ng ano yan eh. Yung mga barya, di ba? Hagis. So, kinapa ako. Pinasok ko. Kinapa ka pa ako. Wala talaga. Paghila ko ng kamay, ang itim. Naranasan nyo na, pasok yung kamay sa ganon. Ang itim. Sabi ko, hindi. Pag gusto may paraan. Di ba? Kasi tumanim na sa akin yun na ano ko eh. Di ba? Sabi ko, hindi. Hindi ako papayag. Pag gusto may paraan. So, kinatok ko yung mga kapitbahay. Yung may kakilala ka, baka pwedeng, bro, baka pwedeng ano muna. Bayaran na lang kita pag kumita. Yung mga ganon. Noong time na yon, yung mga uutangan ko, wala. Naka-experience na ba kayo ng kailangan mo ng tulong, tas walang tumulong sa'yo?
Naranasan niyo na yun? Alam mo, umuwi ako ng bahay na, yun na. Doon ako umano, kasi ginawa ko ng paraan. Sabi ko, that's it. At least ginawa ko ng paraan. Di ba? Wala talaga eh. O, anong gagawin ko? So, nasa sofa ako, nakaupo. May bumulong na naman. TJ, pag gusto, may paraan. Sabi ko, may nasa isip na ako. Sabi ko, pero hindi ko kaya gawin to. Hindi ko kaya to. Alam ko pag gusto may paraan, pero yung naiisip ko, parang hindi ko kayang gawin. Sabi ko, sige na nga. Sige na nga. Pumara ako ng jeep. Alam niyo yung Pantrangko? Merong biyahe dyan, Cubao Diamond. Pantrangko papuntang Cubao. Para ako. Huminto yung jeep. Eh, hindi ko alam yun yung dulo. Alam niyo yung dulo? Pag dulo to dulo, walang laman yung jeep. Sumakay ako sa harap. Pagsakay ko sa harap, nag-iisip ako ng script. Paano ko sasabihin sa driver na to na wala akong pamasahe? So, naisip ako, wala akong maisip. Alam nyo, ano pala, no, may mga time hindi kailangan ng script, kailangan sabihin mo lang yung totoo. So sabi ko sa kanya, Kuya, bakit? Ano? Kasi wala akong pera. Iyang-iya ako. Gusto kong mawala. Alam mo, tinignan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Kasi nung time na yun, tinuturuan kami pumorma. Oo, sabi kasi sa amin ni Pres AM, kailangan mukha kang payaman. Di bihis payaman. Di ba? Sabi sa akin ng driver, alam mo yung sa isip niya, porma ka. Wala ka palang. Alam mo yun? Guys, ang biyahe, 20 minutes. Walang ibang sumakay. Ako lang. Kasi tanghali eh. Alam niyo yung pagka nasakay ka ng ganong oras, wala masyadong pasahero nun, hindi rush hour eh. Alam niyo yung hams? Hindi na kami humihinto sa hams. Alam mo yung kambyong pinapaalam niya na bad trip siya? Alam mo yung ganon? Alam mo, hindi ko rin masisi kung ba't di siya mababad trip. Isa lang ang pasahero niya eh. Tama. Pag gusto, may paraan. Di ba? Kasi minsan akala ng iba na yung dinadaanan mong pagsubok, ikaw lang ang dumadaan dyan. Lahat, pati top mentors, pag nalaman mo ang istorya nila, naku, baka magulat ka pa. Maraming dinaanan yan. You have to pass the test. Lahat tayo may test, kapatid. Kaya lang, kailangan lagpasan nyo yun. Okay po ba yun? That's why the first person you lead is yourself. Ikaw ang una mong ililid. Hindi yung team mo. Ang team mo, mas the best nga dyan, ini-inspire mo eh. Rather than minamanage mo. Kasi pag nai-inspire sila, naku, tuloy-tuloy yan, palakas ng palakas. Okay? Kaysa yung tinutulak mong gumalaw, ayaw nyo kasi umatik ng training eh. Wala tuloy akong kotse. Wag, no? You inspire them, no? Ikaw ang solusyon, mga kapatid, no? So, next po natin yan. Number 2, be open to correction. Pag leader ka na, dapat hindi ka na emosyonal kapag napagsabihan ka ng mentor mo. Nangyayari ba yon? Kasi ang mentor nyo po, gusto niya maging tamang leader ka. Kaya may mga times talaga minsan, nasasabihan ka niya na, uy men, ingat ka sa ganito. Iwas ka sa ganito. Di ba? May mga ina-advise sila. No? Kaya dapat open tayo sa correction. Naranasan nyo na ba na may nag-correct sa inyo? Naranasan nyo na yan? Yung sinabihan kami, maganda, ganito, ganyan. Yung iba kasi hindi open sa correction. Pag nasabihan sila, alam mo men, maganda, ganito. Bakit ikaw magaling ka? Magaling ka? Kala mo kung sino ka? Di ba may mga ganon? Dapat open tayo sa correction.
Hindi tayo emosyonal. Grabe, kala mo kung sino. Alam mo yung nasabihan ka ng mentor mo, tapos dumadaan yung mentor mo dyan, kala mo mga ganun-ganun ka pa, di ba? Hindi. Dapat hindi na tayo, alam mo yon, emosyonal or nagtatanim ng ano. Dapat nga thankful ka pa eh. Men, thank you. Buti sinabi mo sa akin yun. Di ba? Buti binigyan mo ako ng advice. Di ba? Okay lang ba yon? Yes. Kasi leader na po tayo. Kasi change equals to change. Walang mababago pag wala kang binago. And the only way para may mabago tayo, minsan kasi iba nakakapansin. Okay? So kaya kailangan simula ngayon, pag leader ka na, hindi ka na yung, alam mo yung, ano tawag doon, yung power na power, tapos biglang paglobat talaga. Alam mo yung ganon? Dapat yung emotion mo stable na siya. Okay? Tsaka hindi ka na mabilis maapektuhan. Ayan. Tapos, pati yung mga negative, ingat din kayo dyan. No? Pati po, minsan kasi may encounter kayo, leader ka na. May prospect ka. Naranasan nyo na yung nasira yung araw mo sa prospect mo. Yung ni-negative ka, nangyari na sa inyo yun? Ay, pangit yan. Ganyan ako, wala nangyari. Tsaka ano yan, pangit yan. Ang dami sinabi sa yung pangit. Ang saya-saya mo na eh, di ba? Nung pag-gising mo, sabi mo, yeah, prospect ako. I am worldwide, di ba? Tapos na-encounter mo yung prospect na yun. Di ba? Grabe no, talagang nasira yung araw mo. Hindi lang negative eh. Talagang dinown ka talaga. Alam nyo, ang tawag na namin dyan, in English na lang kasi pangit sa Tagalog eh. Tay. Kayo ba? Pag nakakita kayo ng tae, halimbawa, dyan sa Green Hills, naglalakad kayo, kasama mo yung downline mo. Sabi mo, grabe training ni Mentor TJ. No? Kasama mo yung leader mo. Tapos sabi mo, men, bakit? Tae oh. Sabi ng downline mo, parang tae nga, menta. Tapos sabi mo, bakit ang ayos? Baka chocolate yan, nalaglag lang. Inamoy. Tae ba? Hindi naman mabaho. Pero parang tae siya. Tinikman. Kinuha. Pinasok pa sa loob. Hindi ko malasahan. Kumuha pa ulit. Pinatikim pa sa downline. Tikman mo nga, men. Tae ba? Tinikman ulit. Nakapayong nuts. Nako! Tae nga! Buti na, hindi natin natapakan. Hindi mo natapakan, nakain mo na. Mag-iingat kayo. Kasi marami po kayong mai-encounter. Di ba? Minsan hindi mo alam na na-absorb mo na pala. Kaya nga ang topic natin, laging ikaw muna eh. Madali na yan, team. Dadating yan pag ready ka na. Kaya lang, kailangan, magkaroon muna tayo ng mga pagbabago sa sarili natin. No? So, meron tayong mga change no, na mai-encounter natin. Alam nyo ba, may mga mentor tayo, dating mahiyain. Pasa nga kamay mga mahiyain. Yung, alam mo, sa sarili mo, mahiyain ka, di ba? Ayaw mo magsalita sa harap. Ang dami nating top mentors. Guys, I have an encouragement sa mga taong mahiyain, ha? Ito, gusto ko po sabihin sa inyo to. Karamihan ng mahiyain sa IM Worldwide, yun ang yumayaman. Opo. Kasi, ang mga mahiyain, madalas yan, tahimik lang yan eh. Pero yung galaw nila matindi. Tahimik, pero yung action ang lakas. Nakuha nyo yun? Yun kasi ang importante. Maganda nga yung tahimik ka lang, tapos ang dami mong payiin eh. Di ba? Yung dadaan ka dyan, excuse me po, yung mga package po. Di ba? Ang dami mong payiin. Yung tahimik ka lang, tapos magugulat na lang kami, yung billboard mo nasa EDSA na. Di ba? Yung pagtingin namin, hala! Hindi ko pa nakita magsalita yan. Bakit naging diamond na yan? Di ba? Ganon yun. Kaya, lagi ko nga sinasabi, huwag niyong mamaliitin ang sarili niyo. Kasi sa totoo lang, minsan kaya rin tayo bumabagal. Ang dami nating maling iniisip. Hindi, ment, napag-iiwanan na ako, ment eh. Kasabayan ko yung mga yan, may kotse na. Hindi. Your time will come. Kasi may kailangan kang lesson na daanan eh. May tinuturo sa'yo si Lord eh. Kailangan matutunan mo yun para pagdating mo sa tagumpay, hinog ka, hindi ka hilaw.
Mahirap kaya makuha ang tagumpay ng hilaw ka kasi mawawala din sa'yo. Tama? Kaya dapat i-ready natin ang sarili natin. Okay? So, ano yung mga iiwasan mo? Ayan, yung mga issues, yung mga problems. No? Pagka-leader ka na, yan ang mga pwedeng humila sa atin pababa. Lagi na lang may problem. Kaya nga, ang turo sa atin sa IM Worldwide, never negative. Di ba? Kung okay lang naman siguro minsan mag-uusap tayo ng concern, 1 minute lang, huwag matagal. Kasi pag matagal, pinag-usapan natin lahat ng problem pati negative, baka wala na mangyari sa atin lahat. Try natin, pag-usapan natin 1 buwan, panay problema lang. Tingnan natin kung yayaman tayo. Tama? Na-share ko nga po to, no? Kasi natutunan ko rin to. Naalala ko po, nung tinitraining pa lang kami ni Press AM, kasi mahilig din ako sa ano yung mga pwedeng improve, ano yung mga concern. Di ba? Kasi parang feeling naman natin, di ba? Dapat pag-usapan, ganon. Sabi ko kay Press AM, applyin ko pa siya noon. Press, ay applyin kasi ganito, dapat ganyan, dapat ganun, dapat ganun. Sasabihin niya sa meeting namin, sige, pag-uusapan natin niya mamaya, meron lang ako munang gustong i-discuss. Tapos, i-discuss ni Press AM, saan kami papunta, ano mangyayari sa atin, dadating ang panahon, lahat tayo naka-supercar na, lahat tayo may bahay na, tapos lahat tayo nagpa-passive income, nagta-travel sa ibang mundo. Alam mo, ang ganda ng vision ni Press. Di ba? Tapos, after niya i-discuss yun 1 hour, sasabihin niya sa akin, TJ, ano nga ba yung sinasabi mo na concern? Alam mo, sabi ko, okay na. Huwag na natin pag-usapan. Di ba? Kasi minsan, hindi natin alam, naduduel na tayo sa problem and concern. Na tuwing may kita mo yung apply mo, lagi na lang may problema. Men, may problema na naman, men. May problema na naman. Yung mentor mo, ayaw ka na makita. Eh na naman, may problema na naman to. Ang bigat-bigat. Di ba? Di ba dapat mas maganda yung lagi kang good news? Meant good news, just for you na naman ako sa Jade. Di ba? Meant good news, may expansion na naman tayo sa ibang countries. O di gustong-gusto kang kausap ng mentor mo. Di ba? Kasi mag-iingat tayo dito. As a leader, yan kasi yung challenge natin. Hindi natin alam na dumadapo yung spirit na yan. Okay? So, kailangan wag tayong mag-dwell dyan. Lagi tayong forward. Kaya nga, ang windshield ng sasakyan, malaki. Yung side mirror, maliit. Kasi mas importante kung saan ka papunta kaysa yung mga problema. Tama ba? Kasi kung mas importante yung side mirror, edi sana yun na malaki. Imagine mo, nagdadrive ka, malaki side mirror. Kitang-kita mo yung lahat, yung mga dinaanan mo. Di ba? Tapos yung windshield mo, ang liit, saan ka papunta? Ano ba pumunta doon? Ang liit? Hindi. Kasi mas importante yung windshield, pa-forward dapat tayo. Correct? Okay. You need to pass the test as a leader. Merong test pag leader ka na. Ang unang test, eto, rejection. You need to pass the test. Minsan po, nangyayari po na may mga kamag-anak or friends ka na hindi susuportahan yung ginagawa mo sa IM. Okay, minsan may mga kamag-anak naman supportive, pero minsan, madalas, lalo na friends, merong hindi agree. You need to pass the test. Kasi po, hindi lahat talaga kasama mo sa journey ng tagumpay. Meron talagang yung journey nyo pang magkaibigan lang. Di ba? Kasi alam nyo, kami po, by profession, ako po ay PT talaga. Professional tambay. Kahapon may makausap ako mga gamer. May mga tambay din ba? Okay, may kailangan proud ang tambay, no? Sabi ko nga sa mga kausap ko, huwag nyo kakaya pagiging tambay natin. Bakit? Wala tayong ipon. Sila din wala. Bakit ka mahihiya? Ha? At least hindi tayo pagod. Di ba? Di ba? So, marami kaming friends na ganun din. Naalala ko nga, no, yung mga friends ko, sabi, nung na-invite kami, marami kasi kami. Sabi ng iba kong friends, naku, huwag tayo sumama, baka perahan tayo niya mga yan. Peperahan lang tayo. Sabi ko, bro, wala tayong pera. Paano tayo peperahan? Minsan kasi kami mga tambay, kung sino pa yung wala, kami pa yung maarte. Ang lakas pa mag-advise. Oo. Minsan kasi sino pa yung mga tambay, walang plano sa buhay, yung pa mag-advise sa'yo.
Sasali ba ako ng IM, bro? Sabi ng barkada mo, wag. Lugi ka dyan. Mahirap yan. Tanungin mo, ikaw, ano ba plano mo? Wala rin. Di ba? So, you have to come up with your own conclusion. You need to pass the test. Tanggapin mo na hindi lahat ng kamag-anak at kaibigan mo kasama mo sa journey ng tagumpay. Tanggapin mo na yun. Huwag ka na ma-burn out dun. Minsan, men, yung na-invite ko kasi, na-invite ko na sumali sa iba. Na-invite ko na yan, sumali pa sa iba, men. Kaya ayoko na rin, magkukwit na rin ako. May mga ganun, di ba? Ito yung matindi. Yung sumali sa iba, na na-invite mo, alam mo nangyari? Nag-quit din. Paano kung nag-quit ka nun? Di ba? Gets niyan? You need to pass the test. You need to pass yung rejections, yung mga challenge, yung mga issues. Kasama yan. Tampuhan. Di men, kasi yung mentor ko, men, grabe ko. Di ba? Pag dumadaan yung mentor mo, yung mentor ko, krap. Dito ka lang, mentor TJ. Alam mo pa, krap. Ayun, yung mentor niya, dumadaan. Matampuhan, you need to pass the test. Di ba? Kasama yun eh. Di ba? Kailangan, may mga time, minsan, kailangan matuto ka magpatawad, marunong ka makisama. Ganun. Kasi, tandaan niyo po take note ang mentor mo, kakampi mo yan. Ang downline mo, kakampi mo yan. Ang crossline mo, kakampi mo yan. Ang company, kakampi mo yan. Hindi, men. Hindi talaga yun eh. Bakit ganun? Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi. May sistema eh. Gets niya yan? Kakampi mo yan lahat. Huwag mo silang gagawing kalaban. Kasi lalo kang mahihirapan. Hindi, men, etong dalawa kong downline, kami lang lagi magkasama. Walang iwanan to. Bahala sila dyan. Kami lang dito kami. Oh. Hindi ka lalaki. Kayo lang dalawa. Walang ganun. You need a team. Another test. May team ka na. Nag-attrition pa. Nangyayari? Yes. Yung meron ka ng mini-meeting na 10, 20, tapos after 3 months, ikaw lang ang natira. Nangyayari? Ang tawag dyan, attrition. Ang daming diamond na na-attrition. Pero hindi sumuko, diamond na ngayon. Ganon yun. Ikaw, na-attrition ka na ba? Isa yun sa pinakamahirap kasi hopefully sana huwag mo daanan yung test na yun, pero pag dumaan yun, kailangan lagpasan mo. Mawala na lahat, wag lang ikaw. Di ba? Pero marami kasing test. Iba-iba po ang test natin. I believe meron nga tayong member, nagpadala ng 1 million products sa abroad, tapos na-hold. Di ba? Imagine mo, nangapital ka ng 1 million, hindi nakarating yung product na pinadala mo. Hinold nung custom nila, parang sinunog ata. Di ba? Can you imagine? Ang sakit no na mangyari sa'yo yun. Di ba? Pero tuloy pa rin, no? O ngayon, sobrang yaman na nung tao na yun. Bakit? Kasi na-pass niya yung test. Di ba? So, ganun po yun. Yung iba nawalan lang ng 20, grabe na makareklamo. Dito ko lang nilagay yan dyan eh. Dito sa lobby. Dyan yung bento ko nakalagay. Walang lalabas. Pinalak mo pa yung pinto. Kinapkapan mo pa lahat. Alam ko yung serial number nun. Okay? 20 lang nawala sa'yo. Guys, maraming pagsubok. Hopefully, malagpasan po natin lahat. You have to understand, it's a test. Hindi po yan nangyayari lang na sa'yo lang nangyari. Test yan. Okay? May natututunan kayo? Kailangan lagpasan. Mabilis lang tayo matapos. Pangatlo, lead with love. Yan, ha? So, lead with love po tayo, mga kapatid. So, ang best way to lead your team is not through control, but through love. Yan. So, may mga time po na may mga members kayo na mahirap pakisamahan. Tama? Pero pag leader ka na, dapat minamahal mo pa rin sila. Okay? So, as much as you can, intindihin nyo sila. No? Kasi po, kasama po yan sa negosyo natin. Speak life. No? Ano ibig sabihin ng speak life? Ito po yung klase na pag nakikita mong isang tao, may nakikita kang parang compliment sa kanya, huwag niyong pipigilan. Yung iba kasi pagka
meron sila nakikita maganda sa tao, nahihiya silang sabihin. Kasi baka isipin niya, binobola ko siya. Pag may naramdaman ka sa tao, lalo na positive yan, sabihin mo. Kasi you don't know yung pinagdadaanan ng tao. Ang daming top mentors na nakapakinig sa isang mentor na may nasabi yung mentor na inspire sila. Tapos ngayon successful na sila. Ang daming ganun. Kaya pag meron kayong nakikita sa isang tao, sabihin nyo yun. Diba? Speak life. That's something na culture po natin sa IM. Pag nakita mo yung member mo, lalo na downline mo, ganun. Men, grabe men, pogi-pogi mo men ta. Alam mo men, nakikita ko sa'yo, magda-diamond ka. O, diba? Nakikita ko sa'yo, ang bata-bata mo pa, hataw na hataw ka na, para kang si Mentor Marlon Santos. Oo, sigurado ako mangyayari sa'yo yun. Diba? You speak life. Huwag yung kabaligtaran. Yung ba kasi pag nakita, men, bakit? Yung downline ka, parang walang pag-asa. Tingin ko, men, 3 months lang, quit na to. Wala eh, oh, tingnan mo yung itsura. Wala eh, speak death. Hindi life eh, death. Di ba? Alam nyo ba sa negosyo natin, tricky to ha? Yung akala nyong sasali, yun ang hindi. Yung akala nyong hindi, yun ang sasali. Ito matindi, yung akala mong hindi leader, yun ang leader. Yung akala mo namang leader, yun ang hindi. Yung akala mong tatagal, yun ang hindi tumatagal. Yung akala mong hindi tatagal, yun ang tumatagal. Naalala ko si Mentor Roland, no? Andiyan si Mentor Roland. Di ba? Tsaka si Kat. Ang dami nila dati sa grupo nila, oh. Ang gagaling pa nung iba, wala na. Sila natira. O, pero abangan nyo yan. Sigurado ako maglalabas na resulta yan. Oh, walang duda, masipag. Magaling mag-alaga ng team, marunong mag-present. It's a matter of time. Di ba? Pero nawala lahat to, sila lang natira. Di ba? Pagtingin nila, asan yung mga apply natin? Nawala na. Di ba? Guys, speak life sa tao. Kasi hindi mo rin alam minsan yung tao pala may pinagdadaanan, may nasabi ka maganda sa kanya, nabuhay yung pangarap niya. Di ba? Kailangan, ang leader, pag-aralan yung leader, ang leader ay dealer ng hope. Isa sa common denominator ng leader, dealer sila ng hope. Laging may pag-asa. Kaya tayo bilang leader, ganun. Man, may good news. May mangyayari maganda. Laging ganun. Hindi yung pagkaharap yung team mo. Problema tayo, guys. Anong problema, men? Yung CR ang baho. Hindi pina-flush. Lagi ka lang may problema. Di ba? And another thing, eto naman, paano mag-create ng leader? Sinong gusto matuto paano mag-create ng leaders? Wow! Gustong-gusto natin yan. Ready na kayo? Push them. Kasi alam nyo po may mga tao na hindi naniniwala sa sarili. Actually, ako nasa side ako na yun ha. Ganito kasi yan eh. May mga taong mataas ang belief sa sarili. Walang mali doon. Okay nga yun eh. Kaya lang kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Kung hindi ka ganon, hindi ka ganon. Correct? May mga tao kasing kahit kakasali pa lang, men, kung kaya nila, kaya ko rin yan. Ganon, di ba? Men, grabe. Kaya natin yan. Ganon. Pero meron din mga tao na, di ako sure. Alam niyo yan? So, there was a time na wala rin akong belief sa sarili. Pero kasi pag may taong naniwala sa'yo, kahit wala kang belief sa sarili mo, napapaniwala ka nila eh. Di ba? So, kaya importante ang speak life. Yeah? So, ganun po ka-importante yan. You have to believe in them para maging leader sila. Bigyan mo sila ng part. Huwag ikaw lahat gumagawa. Ikaw na opening, ikaw na organizer, ikaw na IBP, ikaw din ang closing. Ikaw na. Di ba? Ayaw mong bigyan ng opportunity yung iba kasi gusto mo, ikaw ang bida. Tama?
So wag ganon, hindi mag-grow. Kasi kapag hindi mo binibigyan ng part yung iba, parang inaagaw mo yung potential nila. Kaya naman nila eh. Kaya lang hindi mo sila binibigyan ng part. Kaya kailangan itulak. Di ba? Kailangan, alam nyo, merong isang hari. Etong hari na to, napakayaman, sobra. Alam niya, kapunta na ba kayo ng Middle East? Yung mga hari doon, yung mga Saudi, Dubai, ay hindi po mayaman yan. Hindi nga sila kasama sa pinakamayaman sa buong mundo eh. Kasi yung yaman nila, hindi mo na makompute. Di ba? Pag sinabi sino mayaman, Bill Gates, Steve Jobs, mga ganon. Wala sila doon, pansinin mo. Alam mo bakit? Kasi sobrang yaman nila. Kaya lang, ang problema na itong hari na to, meron siyang prinsesang anak. Mamamatay na siya, may sakit siya. So nag-announce siya sa maraming tao, parang ganito, kung sino, sabing ganun, sa inyo, ang makakagawa sa ipapagawa ko, siya ang mapapangasawa ng prinsesa kong anak. At lahat ng yaman namin, sa kanya rin mapupunta. Kasi gusto niya, bago siya mawala, mapunta sa tamang lalaki yung anak niya. Tsaka susunod na hari. So, ang dami sumali. Japanese, Chinese, di ba? Nag-stretching na yung iba. Tapos, nakita nila, may cover yung swimming pool. Alam niyo yung swimming pool? Alam niyo yung Olympic size? Alam niyo yung Olympic size? 10 ganun. Tapos, may cover na kulay itim. Siyempre, yung iba, gumagano na yung iba. Oh. Gumagano na sila. Iba-iba. Iba-ibang lahi ang sumali. So, sabing ganun. Simula na. Ganyan. Tinanggal yung cover, sir. Pagtanggal ng cover, ang dami. Sabi ng hari, kung sino sa inyo ang makakatawid simula dito hanggang doon, siya ang susunod na hari at mapapangasawa ng anak kong prinsesa. Sabing gano'n. Pagtanggal ng cover, ang daming pera na. Kailangan lang languyin mo eh. Ang daming pera na. Ang matindi, ang daming ahas. Puno! Tapos may mga buhaya pa. Ang malupit, mas marami yung laman kesa sa tubig. Na-imagine nyo? Parang basa lang. Alam mo yung nabasa lang yung mga ahas? Ganun lang. Matatapang. Sabi nung nauna na, sabi ganun yung isang bansa. Hay! Gumano? Pagtalon, nasa ere pa lang ha. Sinalubong ng buhaya. Patay. Yung mga nanonood, gumaganon. Kasi nakikita mo, kinakain ng buhaya, pinag-agawan eh. Japanese matapang. Sabi ng Japanese, siya na eh. Gumanon-ganon pa. Hay! Genki desu! Gumanon. Tumalon din. Lumubog. Paglubog, yung tubig naging pula. Sabi, patay din, hindi na nakaahon. Wala nang tumatalon. Alam mo ba't walang tumatalon? 2 tumalon, patay. Ikaw ba naman tatalon ka pa? Di ba? Tapos, walang tumatalon. May narinig sila. Umahon sa kabila! Alam mo, pag ahon sa kabila, yung mga audience, lalaglag yung panga. Alam niyo yung sa cartoons, yung hindi makapaniwala sa na nakita, gumanon yung panga, oh. Tapos palakpakan. Wow! Palakpakan. Palakpakan yung mga tao. Sabi, grabe. Sabi ng iba, idol! Gumaganon yung iba, idol na kita. Lupit mo. Alam mo yung umahon, kulay violet yung katawan. Walang oxygen. Alam mo yung hingan daga lang? Alam niyo yung kinakain mo yung hinga mo. Yung, alam niyo yung pag nadibdibang ka? Di ba ganun yung pag nadibdibang ka? Yung hindi ka makahinga. Yung kinakain mo yung hangin. Hindi makahinga. Bigyan ng tubig! Hirap na hirap. Ikaw! Sabi ng hari. Ikaw ang susunod na hari at mapapangasawa mong prinsesa. Ikaw ang hinahanap ko. Anong bansa ka? Sumagot, Philippines. Anong pangalan mo? Pedro.
siya, Pedro po. Umiiyak. Lahat na masusunod, gusto mo matutupad. Sabi gano'n. Sabi niya, Sir, wala akong pakialam dyan. Gusto ko mahanap. Sino yung tumulak sa akin? Si Pedro, hindi pala kasali. Eh, di ba yung Pilipino mahilig ano? Oo, ano meron? Natulak. Pero dahil may taong nagtulak sa kanya, nakuha niya yung pangarap niya. Tama? Ganon din tayo minsan sa member natin. Kailangan mong itulak. Pag tinulak ka, magpatulak ka. Ang problema, tinutulak na, wag mo na, men. Oh, lumalaban ka pa eh. Ikaw na mag-IBP, men. Wag mo ako tatawagin. Uuwi ako. Promise ko yan. May pag-ganong-ganong ka pa eh. Magkukwit ako. Sige, subukan mo nang tawagin ako. Magkukwit ako. Tinutulak ka na. Ayaw mo pa magpatulak. Alam nyo ba pag sinabihan kayo ng mentor mo na, kaya mo na. Kaya mo na. Kasi naniniwala na siya sa'yo eh. Hindi sasabihin ng mentor mo yon kung hindi ka niya nakikitaan ng potensyal. Hindi gagawin ng mentor mo sa'yo yun. So pag nakita niya kaya mo na, go ka na. Di ba? O, malapit na tayo matapos. Number 4, you need to take responsibility. Dapat may part ka. Huwag ka papayag, wala kang contribution sa team. Sabi ni John F. Kennedy, don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for your country. Minsan kasi panay pakabig eh. Di ba? Pagka leader ka na, dapat may part ka. Huwag ka papayag pag may event kayo, attendees ka lang lagi. Dapat, ako naman na mag-share. Ako na bahala sa ganito. Dapat may part ka kasi ang leader may part. So bilang leader, dapat meron tayong part. Huwag naman yung pag may event kayo sa McDo, pagdating mo, nakaready na yung upuan ko? Ganong na ganong ka. Gusto ko, aircon nakabukas na, ha? Matindi ka, sir. Di ba? Dapat may part ka. Pasabi nga sa katabi mo, dapat may part ka. Kailangan yun eh. Kasi leader ka na. So, okay lang ba assignment sa mga susunod na event ng team nyo? May part ka na? Hindi ko alam kung ano. Baka taga-ayos ng upuan, taga-bukas ng pinto, I don't know kung ano. Pero dapat meron. Dapat meron po siya. Kasi, ang goal natin maging leader. Okay? So, take responsibility. Next po natin. Okay. I'm done na po sa training natin. Marami kayong natutunan? Very quick lang po ang training natin. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, kahit na ikaw po ay nagsimula pa lang sa business. Di ba? Hindi po kasi yan ikaw someday. Kung sino po tayo ngayon, hindi rin po tayo yan din someday. Minsan nga sasabihin ng kaibigan mo, bro, nagbago ka na. Ang totoo nun, nagbago ka na. Kasi hindi na ikaw yung tao na walang plano, sasay ng oras, panay kalokohan lang pinag-uusapan. Hindi na ikaw yun eh. Nagbago ka na nga for the better. Diba? So, guys, kaya dito nakakakilabot. Diba? Kasi may mga tao dito na nung nagsimula, very ordinary. Tapos ngayon, isa sa mga super top earner natin sa company. So, nakaka-inspire. Ikaw ganun din. Kasi parang popcorn lang yan eh. Lagi kong sinasabi, may mga mauuna sa Crown Alpha mentor. Halimbawa, si mentor may mauuna siya. Kasi medyo namumuro na siya, di ba? Pero pagdating niya doon, wala na siyang ibang pupuntahan. Tama? Mauuna lang siya doon. Saan siya punta? Di ba? So, ang kasunod, ikaw. Di ba? Ikaw ang susunod doon. It takes time. No? Wag mo lang isipin na mabagal ka, na pag-iiwanan ka, hindi. Basta gawin mo lang yung part mo, tuloy-tuloy ka lang. Dadating yung time mo. Pag sinabi ni Lord na, it's time to shine, wala na makakaawat nun sa'yo.
Di ba? Kaya kahit na dalawa lang ang downline mo ngayon, kapag to ni-receive mo yung sasabihin ko ngayon, ha? Kahit dalawa lang ang member mo ngayon, kahit na nasa likod ka na ikaw lang mag-isa, baka nga yung iba dito umaten na wala siyang grupo. Pero dadating po ang panahon na ganito ang magiging. Next natin, Kuya Jules. Ito po ang inyong magiging downlines. Kahit na onti lang ang downline mo ngayon, dadating ang panahon, yung grupo mo ganito karami. Ito matindi. Isang bansa mo palang na downline. Di ba? Dadating yung panahon na yan. Ang malupit, ikaw ang speaker. Tapos sinishare mo kung paano ka nagsimula. Lahat ng mga challenge na dinaanan mo, kinukwento mo. Alam mo ano mangyayari? Pag nagsasalita ka na sa Araneta, maraming ma-inspire sa'yo. Maraming ma-inspire sa'yo. Kasi, ang tindi pala ng mga dinaanan mo. Maganda nga, i-record mo eh. Kahit na pinapalayas na kayo, video mo. Hello! Hi! Pinapaalis na kami. I-video mo yun. Yung gamit namin, nilagay sa labas. Hindi ka habang buhay ganon. Di ba? Kahit na po, no? Brother Jules, next natin. Kahit na po, ayan. Click natin, Brother Jules. Ayan, oh. Kahit na nagko-commute ka ngayon, dadating ang panahon, ganito magiging future mo. Walang masama na magkaroon ng maayos na sasakyan para sa family. At ang pinakamalupit ito, kahit na po, nakatira kayo sa isang bahay na hindi nyo gusto. Yung tipong may daga pa. Alam mo yung daga hindi natakot sa'yo? Naranasan nyo na yon? Binigyan mo na siya ng pangalan. Tanggap mo na siya. Pagbukas mo ng CR, nagkatitigang kayo. Ang malupit, hindi umalis. Yung itsura, ha? Sabi mo, ano, ako ba aalis? Nakakahiya. Kahit sa ganyang bahay ka nakatira, ngayon lang yan. Kasi dadating ang panahon, sa ganitong bahay ka na titira. Time will come, yung bahay mo may swimming pool pa. Dadating ang panahon, yung magulang mo, hindi na stress ang itsura. Grabe, kinikilabutan kami pag sinasabi namin to. Kasi, ang dami nang nakarinig nito, may mga bahay na ngayon. Ang masarap, ikaw ang susunod. Di ba? And, in connection sa kinukwento ko sa inyo ngayon, meron akong gustong tawagin na isang tao na lahat ng mga natutunan niya sa IM Worldwide, in-apply niya. Nilagpasan lahat ng test, nag-lead ng example. Marami mang pagsubok, pero hindi sumuko. Siya po ang ating car reveal ngayong gabi.